iglesia ay ito naman mga kapatid, ito po ang ating ituturo na naman ngayon. Ito po ang ating babasahin, ang buo pong ito. Yung isa pong buong aklat. Dito po natin makikita. At ito po'y page 199. Hanapin nyo lang po ang 199. Ito po ang nakalagay. Hindi po natin ito patatagalin. Ano po? Ang nakalagay po dito ay ito. Parte po ito sa relihiyon. Ito po ang nakalagay. Ano? Dito natin basahin sa unang ito. Sabi pa dito, pagtuturo na kinakailangan upang masangkapan ang mga kaanib para sa paglilingkod upang isulong ang iglesia sa espiritual na paglago at upang pagyamanin ang pagkakaisa ng pananampalataya at kaalaman tungkol sa Diyos kapag ginagamit ng mga kaanib ang mga espiritual na mga kaloob na ito bilang mga tapat na katiwala ng iba't ibang pagpapala. Ang iglesia ay naigatan mula sa pagpanirang impluwensya ng mga huwad na turo, lumalago sa paglago na buhat sa Diyos at tumatatag sa pananampalataya at pag-ibig. Roma 12:4-8. Una Korinto 12:9-12:27 ug 28. Efeso 4:8-11-16. Mga gawa 6:1-7. Unang Timoteo 3:1-13. Unang Pedro 4:10-11. Fundamental Beliefs 17. Ito po, dito na po tayo sa pangalawang aklat, sa pangalawang hilera na nakalagay po dito. Unahin po natin pinakang taas, itong pinakang niya, ang kaloob ng propesya. Ito po'y isang relihiyon na kumbaga, ang relihiyon pong ito ay ayon lang po sa aking nabanggit. Sana po pakinggan po ninyong mabuti ang aking pong binanggit na relihiyon ay hindi ko po gawa-gawa. Ito po nasusulat lamang po. Ano po? At hindi po natin naipahayag lahat. Ito po ang nakalagay. Ang isang sa mga kalooban ng banal na espiritu ay ang propesya. Ang kaloob na ito ay siyang mapagkilalang tanda na labing iglesia. Ano po ang iglesia? Ito po ay nakalagay dito sa makikita ko po. Dito po sa ito po ang nakalagay. Ano po? Ayan Yan. Iglesia mamaya po at nakikita nyo naman ito at bababasa nyo rin po ng
kaaliwan, panubay, pagtuturo at pagtutuwid. Ang mga ito ay maliwanag na nagdidiin na ang Biblia ang siyang pamantayan na sa pamamagitan nito ang lahat na katuruan at karanasan ay dapat subukin. Wala po akong relihiyon na dinugtong o na banggit na iba sapagkat ito lang po. Hindi ko po pwedeng dagdagan at hindi ko po pwedeng bawasan. Yun lang po nakalagay. Tapusin po natin ang salita pong ito na nasusulat po sa Biblia. Ang mga dakilang prinsipyo na kautusan ng Diyos ay nakapaloob sa 10 utos at nakita sa buhay ni Kristo. Ang mga ito ang naghahayag na pag-ibig na Diyos, kalooban at mga layunin na may kinalaman sa pag-uugali ng tao at relasyon at saklaw ang lahat ng ito sa bawat panahon. Ang mga panuntunang ito ay siyang saligan ng pasensya na po kayo at meron pong mga motor at kami po sa kalsada lang po yung aming bahay kaya sana po pagpamanin nyo lang po. Dito na po tayo sa tao sa bawat panahon. Ang mga panuntunan ito ay siyang saligan ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan at siyang ring pamantayan sa paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng ahensya na banal na espiritu. Itinuturo nito ang kasalanan at ginigising ang pandama ng pagkakailangan ng tagapagligtas. Ang kaligtasan ay biyaya at hindi dahil sa gawa, subalit ang bunga ay pagsunod sa mga bunga ay ang pagkadama ng mabuting katayuan. Ito'y ay katunayan ng ating pag-ibig sa Panginoon at ng ating malasakit sa ating kapwa-tao. Ang pagsunod na may pananampalataya ay nagpapakita sa kapangyarihan ng Diyos na magbago na mga buhay, kaya ito ay nagpapalakas sa pagsasaksing Kristiyano. Ito po ang nakalagay sa pagsaksi ng Kristiyano. Efeso 20. Ang mapagbigay na manlalang pagkatapos na 6 na araw ng paglalang ay nagpahinga ng ika-7 araw at itinatag ang sambahan para sa lahat ng tao bilang alaala ng paglalang. Ang ika-4 na utos na di nagbabago, kautusan ng Diyos, humihingi ng pagigilin sa ika-7 araw na ito bilang araw na pahinga, pagsamba at minister na katugma sa mga turo at gawi ni Jesus ang Panginoon na sambahan. Ang sambahan
ay araw na nakalulugod na pakikiharap sa Diyos at sa bawat ito po ay natapos natin ang buong ito po natapos natin ang buong salaysay at hanggang dito lang po ang ating video sapagkat tinapos lang po natin ang buong aklat at ito po ay nababasa po ninyo. Ayon po dito sa mga hindi intindi masyado or ang akin pong mga nabasa ay wala po akong dinagdag o wala po akong binawas. Kaya ang gusto ko lang po malinawan sa inyo at kung meron po kayong katanungan, pwede po tayong mag-comment at ayon po sa ating mga susunod na video, sasagutin po natin isa-isa at hahanapin po natin ang lunas sa inyong mga katanungan sa inyong kaisipan. Kaya sana po suportahan niyo po ang aking channel na ito dahil ang aking pong ginagawa ay hindi ko po ito ginagamit upang aking pagkakitaan, kundi ito po ang aking ginagamit upang maibahagi po sa inyong lahat na kayo ay busy sa trabaho. Ito po ang inyong maririnig na aking ibabalita po sa inyong lahat dyan kung saan man po kayo naroroon sapagkat ang aking pong video ay lumalagana po sa buong daigdig. Kaya sana po at ito po ay makita ninyo, pakishare na lang po at pakipollow na lang po kung itong aking ginagawa po na pagtuturo para po sa lahat o meron pong hindi nakaintindi o meron din pong ayaw, maaari po tayong mag-follow o hindi mag-follow. At ang aking pong channel sa YouTube, ang aking pangalan po ay Tipo TV. Kaya kung hanapin nyo lang po, pwede nyo lang pong diretsuhin sa Rosly Bosotros. Hanggang dito lang po ang ating video dito sa aklat ng pag-aaral po sa Bibliang ito. Maraming salamat at ingat po kayo mga kapatid kung saan po kayo naroroon.